makapaniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito yung pag-uusapan po natin, continuation po ito nung nakaraang video natin kung saan in-expose ni Senator Rapi Tulfo na yung presyo po ng breath analyzer na nagkakahalaga po ng 68,000 kada piraso. Bukod sa napakamahal na breath analyzer, palpak pa dahil puro sirain at hindi napapakinabangan. So dahil dun sa expose na yun, ni-request o minumungkahin ni Senator Rapi Tulfo na pakasuhan yung mga involved na opisyal ng gobyerno natin, especially yung mga namumuno sa LTO, sa mga namumuno na bumili ng breath analyzer na yun. So yan yung po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong continuation ng hearing ng breath analyzer expose po ni Senator Rapi Tulfo. Sa breathalyzer, pagkamahal-mahal sir, 68,000 bawat isang unit, samantalang sa ibang bansa, halimbawa sa Bangkok, 3,000 na yung breathalyzers worth ang ginagamit ng kanilang mga police doon. Paano po nakalusot to sa Bids and Awards Committee natin? Mr. Chair, tumina. Siyempre, malamang yan, may kakuntsaba rin dun sa ahensyang humahawak ng bids and award din. Ayan. Kasi, napaka-imposible namang hindi nila mapapansin na napakamahal ng isang item na yon. Considering 68,000, hindi man lang sila nag-grown ng research. Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin mga bobo itong mga to na hindi nila alam na meron palang ganong klaseng kumbaga may mas mura pang presyo ng breath analyzer na doon sa kukunin nilang bibili, yung sa bibili nila 68,000. Pero yun yung napakaliit na aparato na yun, halos kapresyo ng second hand na sasakyan na mga 90s model. Magandang klase na yung mabibili mong sasakyan doon sa halagang 68,000 na yon sa mga second hand na mga 90s model. Pero dito, napakaliit, 68,000 tapos defective pa. 'Di ba? Kung di ba naman bobo tong mga to na papatusin nilang bilhin yung ganong kamahal na aparato tapos hindi man lang nila tinesting kung ito ba gumagana ng maayos o hindi. Po tayo sa Shopee. Ayan, 3,350 pesos. Mahal pa nga yung sa Shopee na yan eh. Meron pa ako nakita mas mura dyan. I think nasa 1,500 lang per unit. At ang maganda pa rito, pwede mong isoli kapag kumbaga hindi gumagana. Eto hindi na naisoli yung 68,000 per piece na breath analyzer nila. Kaya nga dito, di ba, makikita mo rito na walang ginawang research, walang ginawang pag-aaral, walang ginawang sabihin natin pagmamalasakit sa pera ng taong bayan at ang iniisip lang talaga rito kumita. So, hindi naman natin pwedeng sabihin walang kumita rito kasi kung titingnan mo yung presyo nito, compare mo sa 68,000, 3,350, ito na yung pinakamahal na nakita ni Senator Rapi Tulfo na breath analyzer. So, nasa 65,000 pesos ang tinubo nung isang opisyal na to. Hindi natin alam kung sino, pero for sure may kumitang opisyal dito na 65,000 per unit ang kanilang kinita. Siyempre, hati-hatian nila yan. Hindi naman isang tao lang yan. Siyempre, may kakuntsaba yan sa Bids and Awards Committee. Meron niyang kakuntsaba dun sa bibilhan nitong breath analyzer na to. So, pero malaki pa rin. Sabihin natin na makuha niya 20,000 per unit. Ilan ba ang binili ng breath analyzer ng LTO? I think nasa 780,000 yata o 780 pieces yung binili nila. So, i-compute nyo lang kung magkano yung nakuha nilang kickback dyan. Up to 10,500 pesos
Tapos yung sa atin, 68,000 each in 2015 and in 2017, 38,000 and palpak pa at hindi nagamit. The fertilizer at that time was quite novel. Wait a minute, Nobel. Sa 90s pa lang ginagamit na sa Amerika. So, papalusot pa, quite novel daw. Kapag, ang ibig sabihin yata rito, parang mas high-tech yung breath analyzer na binili nila. Pero 90s pa yun, 90s model pa yan. Pero, natawa rito si Senator Rapi Tulfo, panoorin nyo. Kaya sa ibang bansa, meron ng technology ganun decades ago. So don't tell me this is new. 2015, at that time, meron namang breathalyzer sa ibang bansa na $200, $300, 15,000. And yet kayo, 68,000, that's more than $1,000. I understand, Your Honor. So, huling-huli ni Senator Rapi Tulfo na nagpapalusot. Kasi, oo nga naman, may mabibili ka sa US na halagang $200 lang. So, compute nyo lang yan kung magkano yung sa pesos natin. Pero kung tatay sa 50, I think nasa 10,000. Nasa 10,000. So, malaki pa rin yung diferensya compare mo sa 68,000 na binili nila. Tapos, despalenhago pa. Hindi na pakikinabangan. Andun, nakatambak lang sa bodega ng LTO. At ang masama pa po nito, hindi po gumana yung mga breathalyzers na ito. LTO, wala man lang kayo ginawang research, tumingin kayo sa internet, makikita nyo, i-compare nyo sa ibang bansa na ang layo. Ba't natin pinatulan? Mr. Chair, before the project was bidded out, LTO conducted a request for quotation to suppliers na alam po ng LTO na nagsusupply ng mga breath analyzers at that time. Sabihin natin, So, LTO yung namili ng bibilan nila ng breath analyzer. So, hindi natin alam kung yung pinili nilang magsusupply ng breath analyzer under ng mga opisyal ng gobyerno. Kasi pwedeng nirekomenda sa LTO, dito nyo kunin, dito kayo bumili. Dito sa kumpanyan to kasi nagsusupply sila. And yet, siyempre, itong kumpanya nagsusupply daw, kunyari, nitong breath analyzer. Siyempre, pag sa kanila ibinigay, andyan na yung paano si Eddie, di ba? Paano naman ako dyan? Paano naman yung sa amin dyan? So, siyempre, andun na yung kickback. Siyempre, hindi naman pwedeng mangungumisyon sila ng, hindi naman uubra na magbibigay sila ng project tapos wala silang makukuhang komisyon. So, nagiging normal na na nakalakaran na yan sa gobyerno natin na once na may nagbigay ng project, hindi pwedeng hindi sila mabibigyan ng komisyon. Kaya napakaswerte natin na meron tayong isang Rapi Tulfo sa Senado. Excuse. Dahil nakikita yung expose na to. Nakikita yung mga gantong kapalpakan. Isipin nyo na lang kung walang Rapi Tulfo na nandyan sa Senado, sino yung maghuhukay, sino yung mga sisilip sa mga gantong palpak na proyekto. Considering ito 2019 yata to, or sabihin natin mga ganon, hindi pa senador dito si Senator Rapi Tulfo nung mangyari yan. Pero still, bakit yung mga naunang umupo sa committee na yan, hindi man lang yan nakita o hindi man lang yan pinaimbestigahan. So there's something, dyan, diba, na sabi nga nila, I smell something fishy, parang ganun yun. So, pero sila, hindi nila napansin na meron ka palang kapalpakan dito sa LTO, may malaking corruption na nangyayari, pero bakit walang ginawa yung mga humawak ng dating komite? So, hindi natin alam kung sino-sino yung mga naging komite, head of committee ng LTO na dapat uusisa sa ganyang budget. Pero, buti na lang, meron tayong isang Rapi Tulfo na binubusisi yung mga kahit na nakaraan pa yan. Siguro iniisip dito ng mga opisyal ng LTO na matatabunan din yan. Hindi na yan mapapansin. So dahil sa in-expose uli ni Rapi Tulfo, mukhang kinakabahan uli itong mga opisyal. At alam nilang may kalalagyan sila kasi meron ditong hamon si Senator Rapi Tulfo sa mga namumuno ngayon. Yung nag-bid lang ay tatlo, tapos nag-lowest bid 68,000. And for all we know, bakit yung tatlo, isang kumpanya lang yun. Company A, Company B, Company C, at ang mayari lang si Mr. Ong o si Mr. Tan. Dapat
So, isa rin sa magandang ano yun, Konting research, sir. Yes, Mr. Chair, we are now taking that into consideration, Mr. Chair, in case we will procure again a set of breath analyzers. So, Attorney, Hua, I need an accounting for these breathalyzers. 606 units of them. Gusto ko po yung record. bili mo 609 units. I-times mo yan sa kickback na 60,000. Magkano yun? So, napakalaking halaga yung nakuha nitong, sabihin natin, nitong ulupong na to. Kung sino man yung hinayupak na bumili nitong breath analyzer na to, na kumita ng 60,000 per unit. Di ba? 609 units yung binili. Tapos, ang kickback 60,000 per unit. So, paldong-paldo yung bulsa nitong hinayupak na to. Ito, kasama po yung mga litrato, video. Gusto ko malaman kung nasaan po yung mga ito. At ano po yung plano ninyo. Ito naman yung 68,000. 68,000 pesos. Biro nyo, parang cellphone lang, 68,000. Ano yan? iPhone? Di ba? Ganun kamahal. Ang ano lang niya sa Shopee, 1,500 hanggang 3,000 lang yung presyo niya. Tapos yan, 68,000. Samantalang mabibili nito ng 3,000 pesos sa Shopee. Talagang ang mga Pilipino, hindi ko alam kung gusto nating managa doble at gusto rin natin magpataga. Kaya tayo nagpapataga para tiba-tiba ang bulsa ng kung sino man. So, dala nyo na po in terms of reference para mapag-aralan po namin. We have the bidding documents for the 2017 procurement, Mr. Chair. Sa 2015 po, For the 2015, Mr. Chair, we dig our records. Hindi namin nakita. nawawala na. So, yun nga, nawawala na yung mga records ng 2015 pa. So, matagal na pala itong issue na to, pero ngayon lang nare-raise dahil nga kay Rapi Tulfo. Di ba? Kasi kung walang Rapi Tulfo, happy-happy na yung mga kumita dyan sa breath analyzer na yan. Pero malas lang nila, may Rapi Tulfo sa Senado na iimbestigahan ulit dito at may hamon siya dito sa humahawak ngayon ng issue ng breath analyzer ng LTO. Naku po, Mario I can, Jose. Mr. Chair, we requested from COA because all our bidding documents and all disbursement, sinasubmit po namin sa COA. Okay, I need that. So, paki-request sa COA. 2017, 3R Metalcraft. Nandito ba yung 3R Metalcraft? Yung 3R Metalcraft na kung saan na-procure itong mga breathalyzer, medyo nagkamura-mura ng konti. 38,606 units. From 68 naging 38. Now, 3R Metalcraft ang nanalo, lowest bid. Pero after a few months, nagsara. Wala kayong ginawang investigation sa mga Bari mo, no? After 2 months na naibenta yung breath analyzer na palpak, biglang nagsara yung kumpanya. Isipin nyo, kumita na sila pero nagsara pa rin. So, ibig sabihin, talagang may ano sila, may intention na manloko. Or may intention talaga sila na ibenta lang yon sa ganung kamahal na presyo, tapos isasara kagad yung kumpanya. So, siyempre, alam nilang bibili ng basura yung gobyerno natin, yung LTO, ibinenta pa rin sa kanila. So, itong mga tanga-tangang mga taga-LTO na humahawak ng nitong pagbili ng pag-procure nitong breath analyzer, kinagat. Siguro, hindi natin alam kung ano yung usapan nila dyan. Pwedeng magkakilala sila, pwede namang may ibang, alam nyo, may ibang naging tulay para mabenta yung mga palpak na breath analyzer. sasabit ng bid. Wala pong records ang LTO, Mr. Chair, at that time, 2017. Submit to this committee the people responsible para ma-procure itong 2015 and especially itong 2017 na sirain ng mga breathalyzer at ginagamit. And I want you to investigate and I want cases filed against these people by the end of this year. Kapag So, yan ang senador. Yan yung tipo ng leader na dapat meron sa Pilipinas na nagbibigay ng marching order na mabigat na gusto mangyari ni Rapi Tulfo by the end of this year, masampahan ng kaso itong mga dapat sampahan ng kaso. Dahil kung hindi masasampahan ng kaso, ang babalikan niya, itong kausap niyang to.
Dahil, kumbaga, siya yung naka-assign dyan para, alam niyo yun, na mag-imbestiga para kasuhan yung mga dapat kasuhan. Kaya, napakaswerte natin na merong Rapi Tulfo. Sana nga, alam niyo yun, na sana puro ganyan yung mailagay natin sa gobyerno natin para at least, alam niyo, matigil na yung, although hindi naman matitigil ng 100%, pero at least, di ba, magdalawang isip na yung mga gagawa pa ng hindi maganda. Sabihin natin, magnakaw ng pera sa kaban ng bayan natin. Kasi alam nila na may kagaya ni Senator Rapi Tulfo. Kung madadagdagan siya, sana madagdagan, na merong kagayang Rapi Tulfo na talagang naguhukay ng mga, sabihin natin, mga hindi na napapansin na korupsyon sa gobyerno natin. Kasi ito, tandaan nyo, 2015 pa, nangyari yung pagbili ng breath analyzer na yan. So, 2024, so medyo matagal na yung nakalipas. So, nagkukuya-kuya-kuy na lang yung mga sangkot dyan. Tapos ngayon, malalaman nila na bubuksan uli ni Rapi Tulfo yung issue na yan. So, kahit paano kakabahan itong mga to. At masigurado, may malilintikan o may mabubuko rito sa pagbili ng breath analyzer. So, yan yung abangan natin sa mga susunod na araw kung kailan susunod na hearing para kasi imbitahan na yung yung mga dapat imbitahan. So, diyan magkakalamanan. So, yun ang aantayin natin. So, maraming salamat sa panood. Ingat po kayo lagi. God bless.